Matapos ang napakadinding pagbabalik ni Nobara at ang career-ending Black Flash ni Yuji kay Sukuna, ngayon na lumabas ng spoilers para sa chapter 268 ay sa wakas masasaksiyan na natin kung tuluyan na nga bang nanalo ang ating mga bida laban kay Sukuna o may isa pang twist na mangyayari. Kaya naman huwag na natin patagalin pa. Let's go. Nagsimula ang panel sa isang eksena na kung saan ay makikita si Sukuna na nagkikipag-usap ngayon sa soul ni Megumi. Nasabi nito kay Megumi na wikang walang hiya raw itong si Megumi dahil pinili daw nitong mabuhay. Kahit sa likod ng mga nagawa na nito tulad na lang ng hindi pagpigil kay Sukuna na i-take over ang kanyang katawan, ang pagpatay kay Tsumiki at kahit na ang pag-reject sa tulong noon ni na Yuji. Dahil pa ni Sukuna na sabing dapat ay sumuko na raw si Megumi at ipapaubayan na lang daw sa kanya ang lahat. Kasi wala na raw rason pa si Megumi para mabuhay. Sagot naman ni Megumi habang may kita na unti-unti nang nawawala si Sukuna o naglalaho si Sukuna mga kaibigan na wikang bakit masyado rong desperado si Sukuna. May isa pa rong daliri si Sukuna na natitira pero kung ang paraan daw ng pagiging isang cursed object ay predetermined na o siguro ay with the help of someone tulad ni Kenjaku, kung ganyan daw kaya rong tapusin ni Yuji si Sukuna ngayon sa pamamagitan ng pagsiseparate kay Sukuna dito sa kanyang katawan. Also dagdag pa ni Megumi na ang resonance din daw ay effective din daw kay Sukuna. So kung mawawala daw ang 19 fingers nito ay wala na rong paraan pa si Sukuna na makonect nito ang kanyang soul. At dagdag pa ni Megumi na nakaramdam na raw siya ngayon ng relief nang makikita ngayon si Sukuna mga kaibigan na parang natatakot pa rin palang mamatay habang makikita ito na unti-unti nang naglalaho. Matapos niyan ay marami pa mga sinabi si Megumi dito tungkol sa kanyang buhay at sa kung paanong paraan na siya mamumuhay mula ngayon. Pero ang iba pang dialogue sa mga kaibigan ay gagawa natin ng in-depth review and analysis sa full chapter review na. At sa sumunod na eksena ay makikita na nag-shatter na ang domain barrier ni Yuji at napatalsik na niya si Sukuna na kung saan ay tuluyan na ngang na-separate ni Yuji si Sukuna sa katawan ni Megumi. Habang makikita si Sukuna na desperado pa sanang bumalik kay Megumi subalit wala na itong lakas. Sapagkat habang unti-unti na siyang nag-e-evaporate dyan mga kaibigan ay makikita na tinitigan na lamang siya ni Yuji. Sabay sinabihan ito na wikang ano na raw ngayon ang gagawin ni Sukuna. Habang pinakita ang flashback noon ni Yuji nung sinabihan niya noon si Sukuna na pakawalan mo si Megumi at bubuhayin kita. At habang patuloy na naglalaho si Sukuna ay dito na siya sinabihan ni Yuji ng wikang you're me. Linking back sa sinabi ni Yuji kay Mahito na I'm you. Pero kinuha naman ni Yuji ang mga tirang flesh ni Sukuna mga kaibigan at sinabihan pa nga niya ito na bibigyan pa raw niya ng chance si Sukuna na mabuhay raw muli sa loob ng kanyang katawan. Napaliwanag pa ni Yuji na ang kanyang ibibigay kay Sukuna na pangalawang buhay ay ang buhay na kung saan ay hindi na niya susumpain pa ang ibang tao kundi ang buhay na kasama na raw ang iba pang tao at kahit wala raw tatanggap dito kay Sukuna ay handa rin daw siya o itong si Yuji na tanggapin itong King of Curses. So balit ang mga salitang yan ay nagpagalit pa ng husto kay Sukuna na wikang hangang-hanga raw siya sa pagiging hangal ni Yuji mga kaibigan. Naridag pa niya na sabing wag na wag daw siyang mamaliitin ni Yuji dahil isa raw siyang sumpa. Matapos niyan ay sa wakas inilipat ng eksena kina Uraumi at Hakari na kung saan ay na-sense ni Uraumi mga kaibigan ang pagkatalo ni Sukuna. Kaya tinanong ni Hakari si Uraumi kung ano na raw ang kanyang gagawin ngayon. Nasagot naman ni Uraumi na wala na raw, tapos na at wala na raw kahulugan pa ang lahat dahil wala na si Sukuna. Pero sabi rin dito ni Uraumi na natalo lang daw si Sukuna kasi nakipaglaban ito sa incarnated body o sa katawan ni Megumi. Nawika pa niya na maswerte lang daw talaga si Hakari dahil ipinanganak daw si Hakari 1,000 years late na kay Sukuna o sa era na wala na si Sukuna. Kaya pangiting sagot ni Hakari na isang mataas raw na pagpuri para sa kanya ang sinabi ni Uraumi na maswerte lang daw siya o sila. Nasagot naman ni Uraumi na oo, sabay ngumiti ito at nag-self-destruct o nagpakamatay. Matapos niyan ay sa sumunod na panel ay makikita naman na nagising na si Megumi at tinanong itong sina Yuji at Nobara na isosorpresa sana siya. Nasabi nitong si Megumi na ano raw ang ginagawa nila. Nasagot naman ni Nobara na isa raw survival surprise ang kanilang ginagawa. Natugon naman ni Megumi na wikang okay, my bad. Kaya dahil sa reaksyon na yan na parang wala lang, sabi naman ni Nobara dapat maiiyak daw talaga sina Megumi sa saya dahil sa buhay raw siya. Matapos niyan finally nagkausap na itong tatlo mga kaibigan at nag-reunite na. Na ayon naman kay Yuji na naiyak raw siya ng kaunti noon nung tumama raw ang resonance ni Nobara kay Sukuna. Nasa parte naman ni Megumi ay di raw siya gaano na sorpresa noon kasi nakikita niya ang lahat sa loob ng katawan ni Sukuna. Matapos niyan pinakita naman ni Yuji ang dalawang letter o liham mula kay Gojo para kay Megumi at Nobara. Nasabi pa ni Yuji na wala raw siyang na-receive na liham mula kay Gojo dahil nakausap naman daw niya ito noon directly. At
Unang tinignan dito ni Nobara ang kanyang letter mga kaibigan na naglalaman pala ng info sa whereabouts ng kanyang ina. Pero hindi naman siya interesado dito. At nang binasa na ni Megumi ang liham ni Gojo para sa kanya, ay dito siya napatawan ng gusto dahil ang sinabi pala ni Gojo sa liham ay ang tungkol kay Toji na ayon pa kay Gojo rito na sa kasamaang palad daw ay wala na raw ang ama nitong si Megumi dahil pinatay niya na raw ito. Sabay tinapos ni Gojo ang kanyang liham na wikang sorry. Kaya ay napatawa na lang si Megumi dito mga kaibigan. Maya-maya pa ay kaagad namang tumayo si Nobara at nagmamadali dahil kailangan na raw nilang pumunta at makipagkita kina Maki. Sinabihan rin ni Nobara itong si Megumi na kailangan doon itong sumama sa kanila. Humingi naman ng paumanhin si Yuji at nagpasalamat sa kanila, bagay na nagpalito naman kay Megumi. Kaya sagot naman ni Yuji na ang kanilang pupuntahan daw ay tungkol daw sa kalagayan ni Yuta na kailangan daw nilang salbahin ang buhay nito. Na matapos yan ay pinakita na ang mga nakasurvive na sorcerers mga kaibigan napapapunta na sa kung nasan ngayon si Yuta, na maya-maya pa ay biglang may sumigaw na wikang sira ulong Yuta. Na nang narinig ito ni Megumi ay tanong naman ni Megumi kina Yuji yan ba raw ang paraan para tulungan si Yuta. So ano nga ba talaga ang nangyari kay Yuta matapos nito mga kaibigan, at most especially what happened to the Calling Game? Well, yan ang ating alamin sa susunod na chapter, at unfortunately break po ang JJK next week, pero wag kayong mag-alala dahil may full chapter review pa naman tayo para sa chapter 268 para mas maintindihan pa natin ang mga nangyayari dito, kasi medyo confusing at marami pang dapat na linawin sa chapter na ito. At bukod pa dyan habang naghihintay pa rin tayo ng new chapter ay gagawa rin tayo ng iba pang JJK topics. So yan mga kaibigan, dito muna natin tatapusin ang ating spoiler review. Kaya naman kung nagustuhan nyo ang ating video, you can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this, and see you guys again on my next video.